Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who Former President Rodrigo Roa Duterte gustong pauwiin ng Hapon sa Pilipinas. Isang Japanese ay human rights advocate ang pumalag sa ICC at hiniling na dapat umano pauwi na si former President Duterte sa Pilipinas dahil po sa kawalan ng katarungan at kawalan ng tamang hustisya, tamang proseso sa ginawa po kay Tatay Digong ng gobyernong Marcos na pagkidnap at pinadala sa dahig. Isang napakalaking sampal po ito sa mga animal. Sampal po ito sa mga Pilipinong galit sa mga Duterte, galit kay Tatay Digong, lalo na kunting jutak, mga komunista, tanganista, mga bangagista. Isipin mo ha, ibang lahi pa ho. Ang gustong pauwiin si Tatay Digong sa Pilipinas, anak ng kamuti. Di ba kayo nahiya dito, mga tanganista, talyanista? Hapon, oh, ang nanindigan ngayon dyan sa ICC na pauwiin si Tatay Digong. Marami po tayong human rights advocate sa Pilipinas eh. Kaso nga lang mga pike, excuse me po, mga nasa bundok, tapos pinundahan pa ng gobyerno. Hindi nila alam ang kanilang tungkulin bilang isang human rights. Pero ito, Hapon, ito yung legit na human rights advocate. Tinitingnan nila yung karapatan ng isang individual. Kagaya kay Tatay Digong. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, supportan po natin pangalawang YouTube channel ko po. Excuse me po. Isang malaking insulto po ito sa gobyernong Marcos, pati sa kanyang mga kalyado kagaya ni Gadon, anak ng Kagwang Gadon. Nagalit na galit sa mga Duterte. Dahil ang isang banyagang kagaya ng Hapon, ay sila po ngayon ang may gusto na pauwiin si Tatay Digong. Kasama po ng mga maraming Pilipino saan mang panig ng mundo mga OFW. Pero kayo, nasa Palasyo de Polvoron, there will be a day of reckoning. Makaganti rin si Tatay Digong pagdating ng panahon. Hindi po habang buhay kayo dyan sa Palasyo. 2028, babagsak po kayo. Malapit na. Kunting tiis na lang. Kaya kami dito, sa Bisdak Pilipinas, kahit maubo-ubo kami dyan, anak ng kamote, hindi po kami titigil sa pagprotekta at pagsuporta sa inang bayan at sa mga Duterte. Narito po ang balitang iyan para bago natin i-play ang video. Source po natin ay SMNI kasi SMNI lang po lang talaga nagbabalita eh. Yung ganitong balita, hindi po binalita sa mainstream media. Binalita po ito sa SMNI, mga dinis vlogger. Tayo naman ang mauna nito. So, wala na naman itong mga bayarang media. Ayon po dito sa balitang ito, panawagan na sa UN para sa hustisya kay PRRD. Muling umilingaw-ngaw sa pandaigdigang entablado ang panawagan para sa katarungan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa talumpati ni Sean Ichi Fujiki ng International Career Support Association nitong Miyerkules, Marso 11, sa harap ng United Nations Human Rights Council, tinuligsa niya ang aniyay grave injustice at political persecution na naranasan ng 80 anyos na leader sa kamay ng International Criminal Court. Binigyan din ni Fujiki na ang pag-extradite kay Duterte noong Marso 11 ay ginawa umano ng walang due process at aniyay paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Ang panawagang ito ay para sa dating Pangulo ay bahagi ng inisyatiba ng Republic Defense for Peace and Unity ng Japan upang dalhin sa atensyon ng mundo ang sitwasyon sa Pilipinas. Nanawagan ang grupo para sa humanitarian review at kaukulang pagpalaya sa dating Pangulo dahil sa isyu ng kalusugan at umano'y kawalan ng mabilis na paglilitis. Ito yung maganda kasi nagsalita pala itong human rights advocate na ito ay sa United Nations mismo, sa harap ng United Nations. So isang talagang kahihiyan sa gobyernong Marcos po ito. Pumunta na si Bangag sa UN, nagsalita na doon, hindi man niya naisip ito, di ba? Pero itong Japanese human rights advocate na ito, ang pangalan niya si Shunichi Fujiki, ay naisip niya yun, no? Napauwiin nyo yan kasi nga, kawalan ng katarungan yan. Ito ay political persecution lamang. Putang ina, buti pa mga taga-ibang bansa. Alam nila yung political persecution na ginawa kay Tatay Digong. Pero bago po natin kumplituhin ang detalye, ating komento, pakinggan po muna natin siya. Narito po mismo sa United Nations pala ho ito. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged self-retrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues.
Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the long statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Tangina, no? Thank you. Talagang ito ang mabigat kasi sa harapan mismo ng United Edition Human Rights Council po ito. No? Hiniling niya mismo sa kapulungan na kailangan i-review yung mga request na interim release ng kampo ni Tatay Digong sa ICC. 3 beses na daw na deny. Dahil ito ay illegally arrested. Putang ina. Kung hindi pa naman kayo mahiya dito, bangag. Buong mundo yan. Napakinggan yan. Yung statement na yan. Tapos nanggaling ka pa sa United Nations, putang ina, napahiya ka dyan, di ba ho? Mantakin mo ha, alam mo ng Japanese human rights advocate na ito ay political persecution. Puta, hindi mo yan may tanggi. Dahil yan ang totoo. Yan ang tunay. Na kahit pagbaliktarin mo pa ang sitwasyon, mapupunta talaga tayo sa kidnapping. Alam nila na hindi dumaan sa tamang proseso. Local court, hindi dumaan. Warrant of arrest nga hanggang ngayon, hindi pa nga humagilap. Nasaan ba yung warrant of arrest? Putang ina. Hindi ba sinampal ng kaliwat kanan ng naturang human rights advocate itong ICC? Sa harapan ng United Nations, Human Rights Council po ito. Buong mundo nakapanood, buong mundo napakinig, napakinggan yung sinabi ng Japanese na ito. Tangina, iyak kayo konting juta. Kasi karamihan man dyan sa United Nations talaga, miyembro rin naman ng ICC yan. Yung iba, di ba? So ngayon, mukhang mawala ng kita tong ICC. At mismo, yung ito ay, putang ina, representante man yan ng Hapon, di mismong bansang Japan na po ang pumalag dito, no? Yun ang isa sa mga nakita ko. Sa akin, napakagandang pagkakataon ho ito na mayroong mga ibang lahi, ibang bansa ang nakapansin sa kung ano po ang kalagayan ni Tatay Digong. Yung binanggit niya na 80 years old na eh. Putang ina, kung human rights ang pinag-uusapan natin sa ICC, automatic talaga yan. I-release mo na talaga yan si Digong, 81 years old na nga, magbe-birthday po yan, ngayong March 28. Masisira ang ICC dito. Sa bagay, sirang-sira naman ang mga animal, di nga marunong magtagalog yung mga hinayupak eh. At kahihiyan ang sinapit no, ng mga nagtutulak na imbestigahan si Tatay Digong dyan sa ICC, kagaya ng mga dilawan, kagaya ni Kunting Jutak, Trillanes, Dilimaw. Nung sinerch ko po itong si Sion H.C. Pujiki, ito yung lehitimong human rights activist. Wala silang political color talaga. Ano rin pala to, leader din pala to ng isang human rights mga aktivista, kagaya sa ating bansa. May mga aktivista rin tayo, pero mga komunista, mga NPA ang buang. Kaya pag sumisigaw sila ng karapatan, para layan sa kanila. So ito yung lehitimo, na ipinaglalaban po nila ang karapatan ng isang tao. Yung edad nga lang eh. Tinignan mo, yung edad nga lang, swak na po yan sa human rights. Swak na po yan na dapat si Tatay Digong ay palayain na. Hindi po pwede na hindi nila to i-value. Dahil nga, di ba senior citizen, 60 years old nga, dapat hindi na nga makulong. 80 na, 81 na. Dito pa lang, sa pool na kayo. Kung hindi lang pamumulitika ho ito, kung hindi ito political persecution, panigurado si Tatay Digong, laya na. Nakauwi na, matagal na. Pero napakagandang pagkakataon po, na mismo sa United Nations Human Rights Council, INRIS po, ay ipinahayag ng naturang banyaga ang kalagayan ni Tatay Digong at iniling na kailangan i-review at dapat na makauwi si Tatay Digong. Kunting tiis na lang. Kasi po, makakauwi na po talaga si Tatay Digong. Ito alam natin na si former President Duterte ay mahal na mahal yan ng mga Hapon. Niwala ba kayo? Sobrang paniwala. Nakakatuwa dahil pinakaunang foreign country, ang Japan, ang tumayo para kay Tatay Digong. Kaya yung highlights, I stand here to denounce a grave injustice. Putang ina talaga. Naalala po natin, si Tatay Digong, ang tawag po ng mga Hapon sa kanya ay samurai. Tama ba? Pag sinabi mo palang samurai, pinakamataas ka, mataas na klaseng mandirigma, pinakamataas na klaseng warrior, samurai. Ayan po yung pagkakilala ng mga Hapon kay former President Duterte. Yung sinabi niya na kinalaban ni former President Duterte ang mga durugista, hindi ba ho yun kabayanihan? Kabayanihan po yun.
Millions of Filipino people ang iniligtas ni Tatay Digong laban po sa mga durugista. At millions din po ang sumuko ng mga durugista sa tukhang ni Tatay Digong. Hindi mo rin po yan may tanggi. At yan ang totoo. May datos po yan sa the real numbers diyan sa dating previous admin Duterte. Kaya hangang-hanga po ang mga Hapon kay Tatay Digong at ganun kamahal nila si former President Duterte. Mantakin mo ha, hindi lang mahal si Tatay Digong ng mga Hapon, mahal din ng China. Sa totoo lang, no? Si former President Duterte lamang ang nag-iisang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang binisita mismo ng Prime Minister ng Japan na yung si Abe, yung nabaril, sa mismong tahanan ng Davao City. Si Bangag, binisita ba? Kanilang tahanan, baka pagpunta doon, puro puno ng malita, yawal. I-play natin yung, yung video na yon para ma-recall natin. Nawala ito sa kay Bangag at sa ibang presidente. Only former President Rodrigo Roa Duterte ang sinadya mismo ng Prime Minister ng Japan. Kaya espesyal talaga sa kanila si Tatay Digong. Narito po yung videong ito, panoorin po natin. Yawards, hindi ko pa na-add. Ito pala ito. Panoorin natin. Ayan po, sa Davao po yan. Ayan na. Ayan po, yung Prime Minister ng Japan. This means Where that? Okay. 特別にさせてください。お揃いで。お土産というよりは、みんなのお土産ということで一生懸命ください。Appreciate that. Grabe no, tatayo balahibo mo. Tinabalahibo ko eh. Grabe yung pagkakataong ito, mantakin mo sinadya talaga sa Davao City, makita mo. I think meron pang mga video yan na pinakita ni Tatay Digong kay Prime Minister, yung nasirang Abi, Sinso Abi ba to? Ay, Kulambo, no? Pinakita ni Tatay Digong. Ganito po ka-espesyal sa mga Hapon, si Rodrigo Roa Duterte. Mahal nila. Kaya hindi na nakapagtataka na mismong isang Japanese human rights advocate ang nagtalumpati dyan sa United Nations Human Rights Council na dapat ay pauwiin na ng ICC itong si former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa kawalan ng katarungan, sa kawalan ng hustisya, walang due process, at ito ay malinaw na political persecution lamang na ginagawa po niya na ginagawa po ni Bongbong Marcos. Yan po ang maliwanag dyan. Nag-trending po yung video na yan kagahapon, ngayon hanggang ngayon trending na, hindi pa rin po binalita ng hinayupak ng mga mainstream media ni Baki. Yung mga tanggap ng mga mali-malita. Kaya agad po nagpasalamat yung naturang Japanese human rights advocate. Ito po ay post mismo ng ang balita ngayon. Sa balita ngayon, tama? Yan ang balita ngayon. Japanese nagpasalamat sa mga Pilipinong nagbahagi sa kanyang panawagan palayain si former President Rodrigo Roa Duterte. Si Pangulong Duterte, ito yung payag niyo. Translate na sa English sa Tagalog. Si Pangulong Duterte ay tunay na magiting na naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sa mga Pilipino, manatili kayong matatag at magkaisa upang maibalik ang kanyang tahanan upang maibalik sa kanyang tahanan ang magiting na leader. Shunichi Fujiki. Ayan. Isipin mo Hapon, ang tawag kay Tatay Digong, magiting. Isipin mo magiting na leader. Pero sa mga tanganista, si Tatay Digong daw Berdogo. Sa mga bangagista, si Tatay Digong Berdogo daw. Sa mga kriminal, si Tatay Digong Berdogo daw. Yun yung tingin nila kay Tatay Digong. Pero yung ibang lahi, ang pagtingin nila kay former President Duterte, samurai, magiting. Maraming salamat po sa inyo. Shunichi Fujiki. Arigato. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Kasi ano po sa totoo lang, pag mga ganitong pagkakataon na mayroong mga ibang dayuhan na naghayag ng kanilang damdamin na pauwi na si former President Duterte, ay siyempre ay nakakatuwa. Dahil alam po natin na ginagago talaga ni Bongbong Marcos si Tatay Digong na kabaliktaran eh. Itong Japanese na ito
At saka si Bongbong, pareho nang gagaling sa UN. Si Bongbong, tulo sipon pagdating sa UN. Yung Japanese na ito, pagdating sa UN, pinapauwi si Tatay Digong. Putang ina, nakabaliktaran. No? Yung dapat ka mismo, si Bongbong Marcos, ang manawagan na pauwiin sa Pilipinas. No? Si Tatay Digong. Putang ina, siya kasi may utak ng kidnapping. Kaya Nyor, malapit ka na Nyor. Kaya nga, yung tulo sipon ni Bungit, sinabi niya rin pala yan ni Tatay Digong. No? Bakit daw tumulo sipon ni Bungit? Ito, pakinggan natin si Tatay Digong. Di ba ka kung sa'y pag-ilanan sa adik? Mukulit lang, ang sipon, mukulit lang tulo. Hindi nila mapunggan. Sip-on forever. Sana all. Dahil ako, sinisipon ako, pero sa awa ng Panginoon, di man tumulo. Hindi man ako adik. Sabi ni Tatay Digong, alam mo ba kung ano ang palatandaan na adik? Ano lang daw, bigla lang daw tumutulo ang sipon sa kanilang ilong na hindi nila mapipigilan. Ayan, sinabi ni Tatay Digong. Kaya yung nangyari kay Dayon Jr. dyan sa UN, tulo sipon, naging manhid niya siguro yun. Pasintabi sa mga kumakain. Nung nalasahan na siguro niya, naisip niya, putain na, sipon talaga. Pasintabi sa mga kumakain, animal to. Wala nang nagawa sa Pilipinas, kundi pahirap lamang ang animal. Kapal na mukha, ayaw pa mag-resign. Didiis pa lang buang. O kunyari, nagdidiis-didiisan lang. No? Ito pakita pa akong picture. Anak ng kamote, didiis pala siya. Sabi niya dyan, putang ina, post na June 11, 2016, hindi naman yan didiis talaga, si Bangag. Salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rudy Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Buwang ka. Salamat daw sa matalik na kaibigan. Anak ng kagong, budol-budol kang hinayupak ka. Malapit ka na ipapakulong Inday Sara, kunting tiis na lang, 2 taon na lang. Kapalit talaga ang mundo nito. Tingnan mo, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. Amo nyo, naka-face sign pa, nakakamao pa ang buang. Nakababa nga lang. Kasi ngiwi man siya Ito, tang inumin, Naalala mo pa ba dyan, Bungit? Ganong klase si Bungit. Isang traidor, no? Walang utang maloob na leader. Pahirap sa bayan. Bago natin pagpatuloy ang balitaktakan natin. Ito ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Mabubuisit ka. Pakinggan natin. Kasunod ng mega oil price hike, tumaas na rin ang presyo ng bigas at iba pang pagkain. Kapag nagpatuloy pa ang pagmahal ng langis at bilihin, mas hihina pa ang kakayahang gumastos sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development. Nakatutok si Salima Refra. Sa tindahang ito sa Kamaning Market sa Quezon City, 100 pesos na ang tinaas ng presyo ng kada sako ng bigas. Ngayon, kung bibili sila sa amin, dito sa regular na bilihan, kailangan nilang malaki ang budget nila. Kakaunti lang ang budget nila. Meron ng NFA, pero limitado rin ang bigay nila. Pipila pa sila. Sa Trabaho Market sa Maynila, 2 to 5 pesos na tinaas ng kada kilo ng bigas. Nadagdagan pa ang taas noong tumaas ang gasolina. At tataas pa po yan. Ang upland vegetables, nagsimula na rin magtaas presyo. Ang bell pepper sa Trabaho Market na dating 80 pesos kada kilo, 150 pesos na ngayon. Sa Kamuning Market, 150 pesos na rin ang presyo per kilo ng carrots, mula sa 60 pesos noon. Habang ang galunggong tumaas ng 30 to 40 pesos per kilo. Bukod sa nalalapit na ang Semana Santa, inaasahan na rin tataas ang presyo ng isda dahil sa pagmahal ng petrolyo. Tumaas talaga. Siyempre, expected na yan kasi tumaas yung gasolina. Automatic yan, siyempre taas ang lahat ng bilihin, lalo na yung kalakot namin. Kaya si Flor, gusto mang mamili ng marami, pinagkasya lang ang budget sa mga kailangan. Hindi natin po alam kung tataas talaga. Kaya ako nung namimili ng katpaparan ko, konti lang. Sa pag-aaral ng DepDep o Department of Economy, Planning and Development, kapag nagpatuloy ang pagmahal ng langis, aarangkada lalo ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Lalo nitong mapapahina ang kakayahan natin gumastos. Sa kada 100 pesos ng mga Pilipino, 1 to 3 pesos daw ang posibleng mabawas sa purchasing o buying power, depende sa kung gaano katagal magpapatuloy ang giyera sa gitnang silangan. Pati sinyal sa kuryente, inaasahang tataas din. Ayon sa isang ekonomista, nasa 6 to 7% ang nakikitang inflation. Ramdam na ramdam yan ang karaniwang Pilipino, kasama ang halos 3 milyong naitalang unemployed o walang trabaho, patay sa labor survey ng Philippine Statistics Authority noong Enero. Ang unang-unang makakaramdam yan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman na sobrang naiipon ang mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami yan. Ayon kay Leiko, kailangang umaksyon agad ang pamahalaan para ibsan ang epekto nito. Tanggalin na agad yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi kung tumataas ang presyo, lalong tataas ang babayad ng mga consumers sa value-added tax. Kasabay nito, kailangan rin matiyak na napupunta ang ibibigay na ayuda sa mga tunay na nangangailangan nito. Nauna ng sinertipikang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala sa Kamara para sa emergency powers na magsuspinde o magbabawas ng fuel excise tax. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kung sususpindihin ang oil excise tax, 250 pesos kada buwan ang madaragdag sa bulsa ng pinakamahihirap na mga pamilyang nasa mahigit 14 na milyon at tataas pa yan sa 420 pesos kung sususpindihin din ang VAT sa langis.
Malabo na to. Wala nang pag-asa ang Pilipinas kay Bangag. Dapat ito mag-resign na talaga siya. Palitan na to. Ni Inday Sara Duterte. Wala na, yung Pilipinas, wala na, bagsak na bagsak na. Hindi nga nila alam ang ginagawa ho nila eh. Mantakin mo ha, mga OFW nga, napaka-importanting tao sa atin eh. Tinatawag pa nga ho nila na makabagong bayani. At inamin pa nga ho nila na ang ekonomiya ng Marcos admin babagsak kung walang mga OFW eh. Pero bakit hindi po sila nakagawa ng paraan para makauwi ang karamihan? Siguro wala pang 1,000 ang na-rescue ang mga buang. Yung iba, sarili pang gastos ng mga OFW, anak ng kamuti. Yung ibang na-repatriate, hindi pa mga OFW. Tingnan mo, hindi nga unis. Nakita ba ninyo, sinalubong ni Bangag ang mga OFW? Hindi po nila sinalubong. Ayan oh. Sabi ni Claire Castro, giniit na sobrang busy ni Marcos, kaya hindi na salubong ang mga OFW, anak ng kagwang. May ginagawa daw ang animal. Ano bang ginagawa mo nyo? Yung dumating na mga OFW imbis sinalubong mo. Saan ka pumunta? Sa tulay? Ang tanga talaga oh. Sabi dito ni Castro, ni Creriring, nandyan po ang DMW at UWA na siyang inutusan ng Pangulo na mag-asikaso at tumulong sa ating mga kababayan. Habang ang Pangulo ay mayroon ding mga importanteng ginagampanan para ayusin ang mga karagdagang programa at tulong sa ating kababayan. Lo mo. Okay mga OFW na bumoto kay Bangag. Kamusta na kayo? Hindi kayo mahalaga sa kanya. Trapo kayo. Yun yung masakit sa puso eh. Samantala kay Tatay Digong ang mga OFW ay number 1 prioridad niya. Lahat yan, sinasalubong ni Tatay Digong, Kuya Bungo pag may mauwi. Kahit isa nga lang na OFW uwi, sila salubong yan eh. Pero itong hinayupak na natulo si po, nakangiwi pang panga. Walang puso ang animal. Talagang dapat to talaga makulong no? Sa ginawang pagkidnap kay former President Duterte. Kaya Day, bilisan mo na maging presidente Day. Balikan mo na ang animal. Nang makaganti man ng mga Pilipino sa kagaguhang ito eh. Si former President Duterte, nakita nyo sa Hong Kong, dinumog ng mga OFW bago siya kinidnap ni Bangag. Ganun, kamahal ni Tatay Digong kasi ang mga OFW. At ganun din kamahal ng OFW si Tatay Digong, kaya hindi yan makakalimutan talaga. No, bago makidnap si Tatay Digong, ay dumaan muna sa Hong Kong. Pagdating sa Pilipinas, kinidnap na ni Bangag. Ito yung nakikita ng mga banyaga, kagaya ng isang Japanese na human rights advocate na ito. Ito yung totoong mga advocates, activists na human rights. Panoorin natin yung isang video, may video po akong ipi-play hanggang dulo na. At alalahanin po natin, at dapat i-share lalo natin ito, ang ginawa ng mga animal na ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nang sabi ni Tatay Digong, pag si Inday Sara maging presidente, ubos kayong lahat. Malapit na talaga itong mangyari. Pakinggan natin, panoorin natin sabay-sabay. Diba, narinig mo na yung busin niya. Trabaho nila yan. Dumaan ako pagka-presidente. Alam ko ang trabaho. Trabaho is trabaho. Trabaho nila, alam nila. So, best really ito. Wala lang pilitan na respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako kakain, at life is bigla lang sila na naman ang nasa kabila. So, wala ako. Alam naman nila ang possibility niya. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito? Ambi akong bag, baby. May. Ambi akong bag. Kaya kailangan siya ituri, trabaho mo nila. Kailangan Kinig ka lang. pigilan nila. Kailangan pigilan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang inam. Mag-plus-plus yan. Ilang man sila, ibang presidente na naman. Saan ito pupulutin itong mga to? Ang problema, katrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi isa, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and maybe detained, then you have to start the machinery of justice. So, we go to the Supreme Court. Ako, dumaan ako sa okay na sa akin. Well, nothing to lose na ako. Nothing to lose. Absolutely nothing. Hindi ba rin ako sabihin mo kulong ng habang buhay? Wala, inciting to sedition? Hindi inciting to sedition. Inciting to sedition. Kaya mag-humanity. ICC. Kalimutan ulit.
We are not exhibitory sa ICC. That's what they're doing now. Hindi ako, yan ang hindi papayag. I am a Filipino, you are all Filipino citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. They're preparing you to bring you to the Hague. I am sure, I am very sure, I'm a lawyer, abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Maski na hindi tayo magkigay na, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa payag ang Supreme Court. Wala tayong extradition treaty. At saka nag-withdraw na tayo. Yes. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo withdraw? That's a big question. Kaya mabubuk. Putang ina, no? Ang daming violation ni Bongbong Marcos dito. Nakakalungkot kasi nga, di ba umasa si Tatay Digong sa Supreme Court kahit nga daw hindi tayo mag-petition dahil i-revoke talaga yan ng ano ng Supreme Court eh. Dapat talaga idadaan sa local court. Pagdating sa local court, Court of Appeals pa, tapos Supreme Court. Ang dami pang battle yan eh. Pero ang ginawa nga, ito nga yung sinasabi ng Hapon na hindi dumaan sa tamang proseso. Ito ay political persecution. Hindi man pinagbigyan. Yung karapatan ni Tatay Digong, katarungan wala. Talagang pinilit lang ho itong si Tatay Digong kidnapin. Isipin mo, hindi nga alam ni Tatay Digong bakit ako arestuhin ninyo. Ano bang kaso ko? Inciting to sedation? May ICC na pala yung ano dyan, yung panahon na yan. Pero hindi naisip ni Tatay Digong na may ICC kasi nga walang jurisdiction ng ICC, hindi na tayo miyembro. Yan ang isip noon ni Tatay Digong. Pero at the end of the day, yung expectation ni Tatay Diggs sa papalagan ng Supreme Court ito hindi nangyari. So ito ay maliwanag na paglabag. Hanggang ngayon nga po, di ba, ang Supreme Court wala pong desisyon. Kaya nakakalungkot dahil yung isang dating batikang prosecutor na alam niya ang batas, abogado siya, hindi po naigawad sa kanya yung kanyang karapatan. Yan ang nakakalungkot dyan eh. President ka ng Republika ng Pilipinas, pinagkaitan ka ng karapatan. Na ikaw, Bongbong Marcos, maniwala ka man sa hindi sa akin, anak ka ng kagwang iwi ka. Bilang na talagang panahon mo, mananagot ka talaga sa batas. Ang daming violation eh. Mismong taga-ibang bansa, nakikita nila, ito ay illegal. No? Illegally arrested si former President Duterte, hindi dumaan sa tamang proseso. At hindi po yan maitanggi ni Bongbong Marcos. After makidnap si Tatay Digong, ayan, nag-press con, itong si Bongbong Marcos at mukhang ipinagmalaki pa niya. Failing niya, achievement niya ito. Bungit, ang mga Pilipino galit na sa inyo. Darating ang panahon na magbayad ka rin sa inyong kasakiman, kawalang hiyaan, ginawa mo sa KOJC, Pastor Kilbuloy, kay Tatay Digong at sa mga Pilipino na paglima sa kaban ng bayan. Unti na lang ang pagtiis nating mga Pilipino. Pero malaki po ang papel na gagampanan natin bilang isang Pilipino. Tama po yung Japanese human rights advocate, sama-sama po tayo at manindigan na dapat ay makauwi na ang magiting na Pangulo sa Pilipinas at sa kanyang tahanan diyan sa Davao. Maraming salamat sa iyo, sir. Mabuhay po kayo.